Matapos ang marahas na search operations ng kapulisan sa mga KOJC compound sa Davao City noong June 10, mga general, colonel at maging si DILG Secretary Abalos sasampahan ng patong-patong na kaso. Narito ang balita ni Jean Dog. Yari na. May resback ang may resback ang KOJC papauna ko lang po mga brother dyan sa KOJC. Kunting ingat lang po sa pagsasampa ng kaso Alalahanin nyo, Marcos ang nakaupo. Siguraduhin lang po natin na may pupuntahan yung mga hinaing niya, mga brother. Huwag po kayong papayag na lang yan, diretso lang sa basurahan yan. Alam nyo na, hindi nyo kaalyado yung nakaupo ngayon sa itaas silang nasa silang panapanahon lang, di ba? Silang nasa posisyon ngayon, delikado tayo dyan. Sana naman may pupuntahan tong kaso na to. Kita nyo naman yung ginawa sa KOJC, Ginawang parang civil war lang Wala talaga. Domingo. June 10, 2024, isang di malilimutang araw sa mga miyembro at missionaries ng Kingdom of Jesus Christ at itinalaga pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang Day of Infamy. Ito ang araw ng marahas na sinugod ng CIDG at PNP SAF ang mga KOJC religious compounds na malinaw na paglabag sa batas ng mga dapat sana'y tagapagpatupad nito. Well, in the service of warrant, I have been... Nagkagulo talaga, Nagkagulo talaga. Kala mo talaga, riot Hindi talaga pumayag itong mga hindi talaga pumayag itong mga tagasunod ni Pastor Kibuloy na balasubasin lang nila yung Di ba dito rin sila nagsisimba? Simbahan nito mga brother sabihin pa nating bahay yan ni Pastor or simbahan religious yung nandyan nakatira dyan, religious people yung nakatira dyan mga brother. Hindi naman yan bahay ng terorista di ba? Repeating it that they did not. It was a stark violation of Rule 113, Section 11, because they broke entry. The rules state that before you can break entry, you must secure the consent of the house owner. Because in U.S. versus Arceo, the house, however humble it may be, or any structure for that matter, is his castle. So, kailangan kunin mo muna yung consent at saka may probable cause ka na nandun talaga. Oo. Tapos, paalam ka, kung ayaw, unreasonable yung pag-refuse, doon ka papapasok. Oo. Pero dapat, may probable cause ka na nandun. Oo. Hindi ito na-follow Taliwas sa pahayag ng pamunuan ng kapulisan, kitang-kita at hindi makakaila sa mga CCTV footage ang sapilitan nilang pagpasok sa KOJC religious compounds kung saan marami ang di lamang nakaranas ng trauma, kundi nasaktan pa. Ang problema lang kasi sa PNP dito, Saka dapat, di ba, mayroon silang yung protocol ng pulisya na napapanood ko to sa pelikula natural ito talaga ng PNP, ito yung protocol nila di ba dapat may mga dala silang yung papeles na warrant of arrest, di ba? At saka yung isa pa, yung search warrant napapanood ko to kaya alam ko to di ba? Siyempre gagamit muna sila gagamit muna nung sirena, di ba? Ano ba hindi tawag doon yung megaphone, tapos kakausapin yung may-ari ng bahay, may siya. Itong mga pulis na to makikita mo talaga sa CCTV, huling-huli brother
talagang inakyat, walang sabi-sabi, no? Pasensya na po. Ang dami naming CCTV. So, ang sabi daw nila, kaya kami pumasok, binombahan kami ng tubig. Hindi naman, tingnan mo, oo. Klaro-klaro, 3:55 AM, dumiretso na lang kaagad, umakyat. Ano yan? That's breach. No? Breach of property rights. So under Article 420 of the Civil Code of the Philippines, state of necessity, then the house owner or the structure owner has the right to defend themselves because that is a grave violation of their property rights. So, kung i-stop sila, tama yung mga taong nag-stop sa kanila kasi violation yan, hindi mo po pwede pasukin lang yan. Yung institusyon na yan, marami ding nakatira niyan. Dahil dito agad namang umaksyon ng KOJC legal team upang mapanagot ang utak sa di makataong search operation. Pero paglilinaw ng KOJC Legal Counsel, hindi kasali sa mga sinampahan ang mga ordinaryong pulis, kundi ang may mga kakayahan lamang na ipag-utos ang naturang search operation. Kabilang na dito ang mga general, colonel at si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. So, in effect, it was a violation of Rule 113 Section 11. So, pasensyahan na kung ma-filean kayo po ng kaso. Pero ipaalam namin wala kaming finailan na kaso ng mga ordinaryong mga pulis po. Tama yan, brother, tama yan. Wala namang kinalaman niya mga pulis na yan. Sumusunod lang po sa order siya mga yan. Kung ano yung order sa kanila nung nakakataas, yun lang din ang gagawin nila eh. Siguro ang order nung nasa taas, pasukin nyo na yan. Terorista yan, o. Diba? Diba automatic yan? Wala tayong magagawa dyan eh. Order ng boss yan eh. Order ng sir natin yan eh. Baka ma-court martial tayo dyan eh. Sabihin nung amo natin eh, ano yan, tawag doon, yung hindi pagsunod. Hindi natin sinunod yung orders nila eh. Baka ma-court martial tayo dyan eh. Tayo pang balikan, di ba? Tama lang tong sinabi ni kaibigang ni attorney na wag ilamay yung mga ordinaryong pulis. Following orders lang po yung mga yan, sir. Wala kami pinailan. Ang mga general po ang aming finailan at mga colonels na nandun na nagbigay ng order po. At saka po, si Secretary Abalos kasi siya naman po ang DILG Secretary. Walang personalan po ito kasi nangyari yun. Yari si Abalos no? Involving 4 different regional commanders that can only be done if there is the imprimatur of the Secretary of Interior and Local Government and the Chief of the PNP. That's why we included them as respondents po. So, concerning naman doon sa na-file na namin yun. May pahabol pa nga na mga ibang kaso pa, no? Pero as to violation of unlawful arrest under Article 269, Article 128, at saka ibang Article 132, interruption of religious worship, na-file na namin yun. At saka sa mga general, makakatanggap na po kayo ng mga subpoenas po, no? And then yung sa isa namang violation na sabi ko na kanina, yung mag-put up ng reward from private unknown sources, no? That's a stark violation of Section 7D. Hindi pati dapat si Dayunyor niyan, kasuhan nyo na rin, di ba? Put up ng reward from unknown sources. Pati si Dayunyor niyan, kasuhan nyo na, sinabi niya okay lang eh. Di ba? Ayos lang yan, libre naman sabi niya, di ba? May nagbigay ng nagbigay ng tulong ganun talaga, di ba? Kasuhan nyo na rin si Dayunyor. Of Republic Act 6713 in relation with Section 3C of RA 3019 po. So, marami pong na-violate dito and it's just so sad that the Executive Department, which is tasked by our Constitution to implement the law, is the one now violating the very laws that they are supposed to implement.
Para naman kay Dr. Lorraine Badoy, dahil sa mga nangyari walang karapatan si Ferdinand Marcos Jr. na magsabing sundin ang batas dahil siya mismo ang numero 1 violator nito. Actually, Yes, Mary. the laws here that you just mentioned is just a tip of the iceberg of the laws that Ferdinand Marcos Jr. has already violated. No, napakarami. So this Wala po kayong magagawa dyan, batas niya yan siya ang presidente gumawa siya ng sarili niyang batas, wala kayong magagawa dyan. Ang mangyayari niyan, ma'am, hintayin nyo na lang na bumaba sa pwesto yan. Wala kayong magagawa dyan, kahit mag-rally kayo ng mag-rally, hindi yan bababa dyan. Matagal niya ng pangarap yan Matagal niya ng ambisyon yan Kahit magtumbling-tumbling kayo yan, kung ano pang gawin yung rally-rally sa people power na yan, wala. Ano yan sa ano? S sa ano yan? S sa kapangyarihan. Di ba? this president doesn't have the moral ascendancy to be asking us to follow laws because he himself is the #1 violator of our laws. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jane Dominguez. Ganun talaga. Tuloy nyo na lang po yung kaso, oo. Tapos manalangin po tayo na na hindi ibasura yan. Kasi malabong mangyari na yan. 50-50 yan 50-50. Wala kayong wala kayong kapit sa gobyerno